Bago pa man tuluyang maghari ang internet at ang digital na mundo, ay may mga trabaho na noon na naging bahagi ng buhay nating mga Pilipino. Subalit nang unti-unting mawala ang mga ito, ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang nawala? Ang mga trabahong ito o ang panahon na mas personal pa ang mga serbisyo? Kaya sa video na to, balikan natin ang mga trabahong uso noon pero wala na ngayon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa bantay ng computer shop. Kung lumaki ka noong huling bahagi ng 90s hanggang early 2000s, malamang ay may isang lugar kang paulit-ulit na binabalikan pagkatapos ng klase, yung maliit na computer shop sa kanto o sa loob ng iskinita. Pagbukas mo ng pintuan ay sasalubong na agad yung magkakasabay na tunog ng mga keyboard, hiyawan ng mga batang naglalaro, amoy ng sigarilyo, pati na rin yung amoy pawis kung wala itong aircon. Subalit sa kabila ng mga ito ay may isang tao na palaging una mong hinahanap, at ito na nga si ate o kuya na bantay ng computer shop. Hindi mo siya tinatawag sa pangalan, ate lamang o kuya, pero para sa iyo noon ay siya ang pinakamagaling sa loob ng komputeran dahil parang alam niya ang lahat. Siya ang magbubukas ng PC na gagamitin mo, magsasabi kung saan ka uupo at magpapaalala kung ilang minuto na lamang ang oras mo. Minsan ay may notebook, minsan sa isang pinunit na bahagi ng karton at may nakasulat na. At kapag may problema, ay siya agad ang unang tinatawag. Nawalan ng internet, naglag ang Counter-Strike o ayaw magbukas ng Ragnarok. Ito ang mga panahon na mas mahal pa ang PC at bihira ang internet sa mga bahay. Kaya ang computer shop ang naging takbuhan ng marami. Dito ka unang nakipag-chat sa YM, dito mo sinisilip ang Friendster ng crush mo at nagpuyat sa paglalaro ng Ragnarok o Dota kasama ang barkada. Tahimik lamang si kuya sa likod na nagbabantay ng komputeran. Subalit nasaksihan niya ang lahat ng trashtukan sa laro, sa tuwa kapag panalo at sa galit naman kapag talo. Ngunit pagsapit ng 2010s ay unti-unting nagbago ang lahat. Dumating ang mga smartphone at unti-unting nagkaroon ng wifi ang bawat mga tahanan. Dahilan upang unti-unting nabawasan ang mga computer shop, at kasabay nito ay ang pagkawala rin ni ate at kuya bilang bantay ng mga ito. May mga natitira pa rin naman, subalit hindi na tulad noon, at uso na rin ang PisoNet na hindi na kailangang bantayan. Ang pagiging bantay sa komputeran ay hindi lamang isang simpleng trabaho noon, dahil isa siya sa mga naging instrumento upang ihanda tayo sa paparating na mas modernong teknolohiya. At para naman sa mga lumaki noong mga panahong iyon, ay sapat na ang paminsan-minsay maalala natin ang mga sandali na ilang oras sa harap ng PC, kaunting silip sa Friendster at uubusin ang oras sa paglalaro. Habang ang bantay sa komputeran ay nasa likuran at tahimik na pinagmamasdan ang mga piraso ng mga kwento natin noon bilang isang bata. Sunod ay ang CD vendor. Bago pa man ang YouTube at Spotify ay may isang eksena na sobrang pamilyar sa ating mga Pilipino. Ito yung pwesto sa bangketa na may nakalatag na mga CD, at ang tunog nito ay rinig mo kahit ilang metro pa ang layo. Kung minsan ay nasa lamesa, minsan ay nakalatag sa sahig. Sa intro pa lamang ng kanta ay alam mo na agad kung OPM, love song o bagong kanta na nauuso sa radyo. Sa isang sulok ng pwesto ay naroon ang tindero. Hindi lamang nagbebenta, kundi parang tagapili na rin ng kanta o pelikula na nababagay sa gusto mo. Sumikat ang mga CD noong late 90s hanggang early 2000s. Subalit dahil sa mahal ang presyo ng mga original nito sa mall, dito ay pumasok ang mga CD vendor na nag-aalok ng mas murang alternatibo. Nakalatag na parang menu at may tanong na ibubulong sa'yo na ano ang hanap mo. Madalas ay hindi ka rin sigurado sa bibilhin mo. Tatayo ka muna sa isang gilid, makikinig o manonood ka muna habang nakasalang ang mga kanta o ang isang pelikula. Kapag nagustuhan mo ay dito ka pa lamang dudukot ng pera. Tahimik lamang ang mga tindero sa gilid, ngunit saksi siya sa lahat ng mga emosyon na dala-dala ng mga musika at ng mga pelikula. Hanggang sa dumating na nga ang mga MP3, smartphones at ang pag-usbong ng internet, dahilan upang unti-unting nawala ang mga pwesto ng CD sa bangketa.
Ikatlo ay ang bantay sa video rental. Bago pa man ang YouTube at Netflix, ang panonood ng pelikula sa bahay ay isang espesyal na araw. Pinaplano, pinag-uusapan, at kadalasan na nagsisimula sa pagpunta sa rentahan ng mga VHS tape sa kanto. Maliit lamang ang tindahan minsan, subalit may nakahilerang mga VHS na may makukulay na mga lalagyanan na matagal mo nang tinititigan bago pa man tuluyang pumili. Sa loob ng pwesto ay may isang tao na tahimik na nagbabantay. Hindi ka basta-basta kukuha ng tape. Madalas nahihingi ka muna ng payo kung ano ang magandang panoorin ngayong araw na ito. Ano ang uso na para bang kabisado na nila ang panlasa ng mga tao. Alam nila kung ano ang patok sa takilya, kung ano ang nakakatakot, at kung ano yung laging hinahanap tuwing weekend. Sa mata ng mga customer noon ay para bang sila ang movie expert ng barangay. Minsan ay may membership card, minsan ay kailangang mag-iwan ng ID o isulat ang pangalan sa logbook dahil may due date ang mga ito. Kasabay ang isang paalala na i-rewind ang mga ito bago ibalik. At pag uwi mo ay excited na ang buong bahay. Isang family bonding na naman tuwing Sabado o Linggo o kahit na simpleng araw na magkakasamang nanonood sa sala. Matapos ang pelikula at bago tuluyang isauli ang tape ay may isa munang tahimik na ritual sa bahay. Ito ay ang pagre-rewind ng VHS na minsan ay sa mismong VHS player at minsan na may sa hiwalay na rewinder na hugis kotse. Nakaupo ka sa sahig, nakatingin sa umiikot na tape habang umaasa na sana ay hindi kainin ang bala nito. At kapag tapos na ay may kaunting ginhawa dahil handa na itong ibalik. Natila ba isang hudyat na natapos na naman ang isang masayang panonood ng pamilya. At sa mga panahong iyon ay hindi mo pa alam na balang araw nalilipas din ang mga karanasang ito. Ang kakaibang pakiramdam habang bitbit mo ang tape, pakiramdam habang nagre-rewind, mga panahon na sapat na ang isang tape upang pagsama-samahin ang nooy kumpleto pang pamilya. Pang-apat, film developer. Bago pa man ang mga cellphone na may camera, ang bawat litrato noon ay may kasamang kaba. Hindi mo alam kung malinaw o kung maganda ba ang kuha hanggat hindi mo dinadala ang film sa Photoshop. Kadalasan ay maliit lamang ang pwesto, minsan nasa palengke, minsan sa mall, minsan malapit sa eskwelahan. Sa counter ay iaabot mo ang maliit na itim na canister ng film. Tapos maririnig mo yung linyang kabisado na ng lahat na maaari mo na itong balikan matapos ang ilang araw. Sa iyong pag-alis ay ramdam mo ang pananabik dahil umaandar na ang oras na makikita at mahahawakan na ng pamilya ang lahat ng mga larawan. Magmula sa graduation, family outing, at ang pinag-ipunan ni nanay at tatay na iyong kaarawan. Isang rolyo lamang dahilan upang limitado ang mga kuha. Limitado ang pag-ulit at hindi mo na ito mabubura. Habang naghihintay ka na matapos ang mga larawan ay may isang tao na tahimik na tinatrabaho ito. Hindi mo siya nakikita, subalit nasa kamay niya ang buong kwento ng mga larawan. Sa loob ng madilim na silid ay maingat niyang kakapain ang film at sa isang maliit na pagkakamali ay maaaring mabura ang lahat ng mga alaala. Kapag handa na ito ay makukuha mo na ang sobre. Dahan-dahan mo itong bubuksan. Abot langit ang saya kapag malinaw at may panghihinayang naman kapag may sunog na mga kuha. Subalit totoo ang lahat sapagkat wala pang filter, wala pang edit. Hindi madali ang trabahong ito. Amoy kemikal buong araw, mainit ang makina, madilim ang silid. At kapag hindi nagustuhan ang resulta, ay siya agad ang unang masisisi. At hanggang sa dumating na nga ang mga digital, agaran mo na itong makikita, maaaring burahin at ulit-ulitin. Dahilan upang unti-unting nawala ang mga darkroom at nagsara ang mga photolab. Kasabay nito ay nawala na rin ang pananabik sa paghihintay. Wala na ang pakiramdam kung gaano kahalaga ang bawat kuha at hindi lamang mga pisikal na larawan ang nawala, kundi ang mga alaala na sana ay mas pinanghawakan natin habang may pagkakataon pa. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!